Pwedeng bumaba pa ang singil sa kuryente. Ito ang iniwang hamon ni ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta sa bagong pamunuan ng Energy Regulatory Commission habang naghahanda na siyang bumaba sa pwesto ngayong Agosto. Meron pa talagang space para mapababa yung presyo ng kuryente. Yung isang pinakamadali nga na pwedeng magawa ng ERC dyan ay i-pursue talaga itong fuel cost audit para masiguradong yung tamang presyo lang ang sinisingil ng ating mga distribution utilities at electric cooperatives sa ating mga consumers. Sinimulan na ng ERC ang paglalabas ng show cause orders laban sa mga power generation companies para pagpaliwanagin ang mga ito kung bakit walang sapat na basihan ang sinisingil na fuel cost sa publiko. Sa nalalapit niyang pag-aalis sa pwesto sa August 8, tiniyak ni Dimalanta puputol ang operasyon ng komisyon. Si Dimalanta ay papalitan ni Attorney Francis Saturnino Juan. Sa gitna ng transition, tiniyak niyang mananatiling maayos ang operasyon ng komisyon at may mga hakbang na ring isinulong para protektahan ang mga consumer. I hope that this puts to bed any concerns or any anxiety that there will be a vacuum in the operation of the commission. Bilang bahagi ng transition, tinatapos na ng ERC ang mga pending na desisyon, kabilang ang 17 Ancillary Services Procurement Agreement na target mailabas bago siya bumaba sa pwesto. Bukod dito, ipinagmalaki ni Dimalanta ang mga naiwan niyang reforma, gaya ng live streaming ng ERC meetings para sa transparency at ang paglalatag ng Retail Aggregation Program o RAP. Naitala rin ang mababang generation rate sa ilalim ng kanyang termino. This year actually, since January until May, nakita natin yung talagang significant lowering of rates in most regions in the country, the lowest generation rates in the last 10 years. Ayon kay Dimalanta, sa ngayon ay wala siyang balak humawak ng ibang posisyon sa pamahalaan at nais niya munang maglaan ng oras para sa pamilya at kaibigan. Panawagan niya sa publiko, bigyan ng pagkakataon ang mga bagong opisyal ng ERC na patunayan ang kanilang sarili at gampanan ang kanilang tungkulin dahil ito rin ang kanyang hiling noong siya ay maupo noong 2022. JP UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.